Mga kada, may bago tayong segment dito sa Kada Umaga na magiging lugar para sa mga hinaing o concerns sa mga kada nating tatay at nanay tungkol sa kanilang mga anak. Meron po tayo mga babasahin, mga sulat patungkol sa mga pang-araw-araw na problemang kinakaharap ng mga magulang sa kanilang mga anak. Tapos ay papayuhan po natin sila kung paano nila ito haharapin. Dito sa Mama Piece of Advice. Ngayong umaga po ang letter sender natin ay si Mommy Grace from Caloocan at sabi niya, "Hi Mama P, gusto ko po sanang humingi ng advice kung ano ang gagawin ko sa aking anak na nagdadalaga. Isang linggo na po kasi akong hindi kinakausap ng aking anak na nasa senior high dahil po kasi sa hindi ko pagpayag sa kanyang gumala kasama ang kanyang mga kaibigan. Bilang isang ina ay iniisip ko lang po ang kanyang kapakanan. Pero hindi ko rin po kasi matiis na hindi kami nag-uusap. Ano po ba ang dapat kong gawin sa anak kong nagdadalaga?" Ay, baka malapit na rin ako dyan sa problema mo, Mommy Grace. Para po samahan tayong tulungan ang problema ni Mommy Grace. At possible future problem ko na rin. Narito ang ating bisitang parenting consultant or parenting consultant na si Miss Maribel Dionisio. Welcome po ulit sa Kada Umaga. Yes, thank you. How are you, Miss Maribel? Naku, yan ang marami kaming mga kaso, mga parenting the teenager na Yes, cases. kasi nakaka-baffle po talaga at lubhang laking pagbabago kasi Malaking pagbabago ng kanilang nagiging ugali. Yes. Mula nung super sweet na little girl na ayaw kang hiwalayan. Oo. Ngayon naman, wala silang ginawa kundi lumayo sa'yo. Oh, doon sila sa kwarto nila, nakalak pa yung pintuan. Yes. Oo. So, siguro, Miss Maribel, para sa mga kada nating parents, i-discuss muna natin ano ba yung mga pagbabagong nagaganap kasi sa mga bata, sa mga anak natin kapag from 9 years old, nagiging 10, 11, 12, hanggang sa maging teenager na sila. Yung tinatawag nating puberty or adolescence. Yung pre-teens lang nga, may pagbabago na eh. Oo. Yung nga, may mga ugali na nagbabago. Minsan yung nabawasan na yung kwento. Yes. Tapos nagtatago lagi. Or may kausap na iba lagi. Ayaw ka na masyadong kausapin. Kasi lagi nakaganto. Nakaganon. Or sasabihin mo, labas tayo. Anong gagawin? Marami siyang tanong bago mag-oo or hindi. At malamang hindi ang sagot niya. Oh, yes. Kung hindi ayon doon sa kagustuhan niyang yung pupuntahan or gagawin. Hindi katulad yung noon, lahat yes, yes, yes. Di ba? So, yan ang pagbabago. Kasi ito yung panahon talaga na they want to be independent. Pero yung sinasabi natin, independence na age appropriate din. Yes. Pero yan ang dahan-dahan. So, bilang magulang, kailangan pag-isipan na yon at pag-usapan kaya ano ang klaseng independence na ibibigay natin. Katulad nitong ating letter sender, si Mommy Grace. So, okay, so they're beginning to flex their independence. Yes. Ito po ay hindi personal, ano, Miss Hindi Maribel? personal. Do not take it personally, mga At saka parents. hindi ibig sabihin na hindi na kayo mahal. Oo. That is just what teenagers or mga adolescents talagang mangyayari. Gusto nilang subukan kung paano sila malayo sa atin. And that is special, that's why yung first 7 to 8 years are very crucial. Na binigyan natin yung pagmamahal. And that now, they want to try it on their own. And so we should allow them. So bago sila nakarating doon, dapat po ay binigyan na natin sila ng direksyon. Dahil para silang arrows eh. Yes. Ididirect mo sila sa tamang lugar, 'di ba? Sa tamang landas. So by the time they get to their teenage years until become adults, Young adults, yes. Adults, alam na nila kung anong gagawin And nila. hopefully, gawin nila yung tama. Yung ayon doon sa ating values, yung ating kagustuhan sa pamilya natin. Okay, so sa ganitong bagay, halimbawa po, ito pong problema ni Mommy Grace, gusto lang naman niyang lumabas, yung anak niya gusto lang namang lumabas kasama mga kaibigan. May masama po ba dito? Syempre, we cannot keep them in isolation. Ito na nga, gusto na mag-independent. Paano ba natin sila mabibigyan ng buong-buo at malayang-malayang ating loob ng permiso na lumabas kasama mga friends? Oo.
Unang-una, bilang magulang at kung may yung kayong mag-asawa, pag-usapan or kung sino man mga nag-aalaga doon sa bata, pag-usapan ano yung mga house rules or patakaran. Yung house rules ng bata, iba yan sa pag naging teenager. Madalas yun sa teenager yung gusto kong lumabas kasama ng kaibigan ko. So yun, ano ang patakaran gusto mong gawin? Pwedeng lumabas once a week? Ano yung frequency? Okay. Kailangan ba Saturday only or Sunday? Pwede bang weekday? Anong oras? So maraming ano yan, tapos ganong katagal. At sino yung mga kasama mo? Oo. So marami tayong tinatanong. Kaya yung ginagawa ko dun sa mga anak ko noon, bago mangyari, sabi ko, para mapayagan kayo with whatever you want, bigyan niyo ako ng impormasyon tungkol sa what you will do, when will you do it, how will you do it, meaning paano kayo makakarating doon, at who are with you, sino yung mga kasama mo. So, binibigyan ko sila ng pagkakataon na ikwento sa akin. Imbis lang tayo nagtatanong isa-isa. Tama. Naku, nagagalit sila. Ang dami mong tanong, ma'am. Oo. So, ahead of time, sabihin mo na, ito yung mga tanong at ibigay mo sa akin mga sagot. Malamang, oo ang sagot natin. And then, the house rule about, kunyari, going out, pag-usapan nyo na. Pwede ang going out once a week. Sige, Friday pwede, kunyari 5 to 7. Pero nandun din ako sa lugar na yon. Malayo lang ako. Kunyari sa mall. Depende. Mukhang 14 years old, 15, kung minsan gusto pang nandyan yung magulang, or ako maghahatid sa'yo, magsusundo. Pero pwede kang makipag-usap sa mga kaibigan mo. Hindi ako lalapit sa'yo, pero alam mo lang, nandyan ako. Huwag kayo magsisinungaling, ha? Sasabihin na, ay, uuwi ako at hindi mo ako makikita. Tago ka ng tago, no? Mamaya pag nakita ka, di ba? Tama. Sabihin mo lang, it's your safety kasi na ang concern natin. I can trust you, pero syempre yung maraming tao doon. So, para hindi naman tayo magmamadali na last minute kung kailangan, nandiyan na ako within 5 minutes or so. Tama. Nandun din ako sa lugar. So parang ano lang siya, play independence muna. Parang nagpapanggap lang tayo muna. Practice muna, practice. Independence na rin yun. Oo. Ang playing natin doon sa bahay, gawin natin. Hindi, kasi binibigyan natin ng independence pero nandun din tayo sa mall, di ba? So sa oras na kailanganin tayo, nandyan pa rin tayo. Kasi yan yung mga depende sa values ng magulang. May magulang ganyan na immediately sabi nila, sige, ikaw lang nandyan, hindi na ako sasama sa'yo. Kaya nila yun. Nasa ano talaga nasa tao talaga, nasa magulang. Oo. So, siguro little by little, no? Ikwento Miss Maribel, natin, ikwento natin sa mga anak natin, ano yung kaya natin sa ngayon. Yes. Then let's negotiate along the way. Kunyari, sabihin natin, pag 18 ka na or 19, siguro, on your own na, pwede ka na. Di ba? So, pero bilang magulang, ang paghahanda natin, ang pinakmalaking bagay dapat gawin natin. Aha. Anong Kasi klaseng paghahanda rin ang kailangan paghahanda natin of gawin? letting go. Tama. Little by little to let go. Kung 1 meter, 2 meters, 3 meters, di ba? Hindi pwedeng nakatali yan sa atin lagi. Tama. Kung hindi, magre-rebelde lang. Magre-rebelde. Oo. Oo. So, ganito, meron po bang specific na edad? I think, para bigyan natin ng permiso ang ating mga anak na lumabas kasama ang kanilang mga kaibigan. Alam mo, ano yan nasa bata din yung paghahanda wala naman patakaran na itong edad dapat. Ang ano natin, ano yung kailangan ng anak natin at ano yung pwede nating gawin at i-let go little by little. Pero tanggapin natin, di lang age 13 yung iba nga age 9 nag-uumpisa na, ma'am, gusto ko nung mag-sleepover sa classmate ko, nag-iimbita siya ng sleepover, di ba? Aga naman kaya nga, di ba, maaga. Oo, dapat talaga, step by step, Miss Maribel. Kaya ang ginawa ko noon sa mga anak ko, kasi alam ko darating si sleepover Correct. Nag-sleepover kami sa mga pinsan, sa mga tito at tita, para makita ko rin yung galaw niya at saka yung pag-practice doon. At saka practice actually sa akin na wala siya doon, hindi natutulog doon sa bahay mo. Kung responsible na ba sila? Yes, and can I take it? Ano ba ang mangyayari sa akin? Na, alam ko nandiyan kay tita, pero siyempre may nervous din ang magulang ko minsan Oo. So, ako nga po kung may share ko lang, parang hindi ko akalain that I would let my 12-year-old travel to a different country and stay there with her batchmates for a whole week. wow. Diba? Malaking bagay yun. Malaking bagay talaga yun. May konting tears during Siyempre. breakfast when we were about to take her to the airport. Oo. Pero
Alam mo, Miss Maribel, after a day or two, okay na ako. Okay ka na. Nagulat talaga ako sa aking Hinanda sarili. mo rin sarili mo? I think, Yeah. yes. No. I was more, I was Prepared. pretty convinced na kaya na niya. Siguro because of the, yun na nga, sleepovers with the cousins muna. Actually, kaya nila yun. Tayo, kaya ba natin? Ayun na nga, kinaya ko nga. Ako nga yung I'm talking about me. I know, Siya nga wala talaga sa kanya. Wala sa kanila yun. Oo. Enjoy yun. Di So ba? siguro paunti-unti, tama yung sabi mo, paunti-unti muna, sleepover muna sa pinsan, tapos sleepover na next sa kaibigan na Matalik. mong Oo. kaibigan ng mga Oo. magulang, Yes. alam mong telephone number, alam mong address, 'di ba? Kaya yan yung sistema. Habang mga 8, 9 years old, mga kaibigan, kilanin mo na yung mga magulang, yung Oo. pamilya, Dapat nagbibisita friends kayo ng magulang kailangan din. Friends. Oo. Oo. And then, siguro later on, ayan na nga. Pero tama yun, no, Miss Maribel, set your rules para walang gulatan. Oo. Di ba? Oo. At saka, hindi siya magtataka, ano ba to? Ano ba to? Spanish Inquisition ba to? Bakit ang daming tanong? Oo. Ini-interrogate ba ako? Kaya give them the responsibility to give you the information. Pagka may gusto sila, ano yung gusto nyo, what do you want, where will you go or where will you get it, and then who is going to get it for you and how. So, hindi tayo yung parang lawyer na. Oo. Ayaw Kasi nila Miss yun. Maribel, katulad dito, kapag blanket hindi ang lagi nating isasagot sa kanila, anong posibleng negative consequences nito? Sana hindi blanket hindi. Bago mag-hindi or oo tayo. Or sasabihin mo, magkwentuhan pag mo 21 years old ka na, or pag wala ka na sa poder ko, Ay, nako. Baka tumakas pero lang narinig yan. ko yan sa, alam mo na. Oo. Narinig mo dati yon. Meron pang mga gumagawa nun, pero at the risk. Meron nga maaring mangyari doon na magtampo sila. Maaring hindi naman tatakas, pero nagtatampo sila. Di ba? Oo, At Katulad pakiramdam nito, nila, hindi sila yung- napapakinggan. Oo. So ito, hindi I'm natin not alam kung seen. Wow. Oh, parang hindi ako mahalaga, you don't trust me. Di ba? So, siguro sabi ni Mami Grace, kasi hindi ko sila kilala kung yun ang sitwasyon. Dapat Or- may dahilan. Dapat may dahilan. Oo. At may solusyon. Oo. At saka, pero ano yung pwedeng ibigay ni Mami Grace? Siguro, pwede kang pumunta, lumabas, pero may hangganan, so may limit. Kunyari, hanggang 9 p.m. or 8 p.m. Para meron namang konting tikim naman din na may magagawa, pero hindi ayon sa kanyang kagustuhan talaga bilang yung anak. Patuloy ba na magkakalamat ang relasyon ng Ay, nanay naku. at anak kapag ganito ang nangyayari? Oo. 'Di ba? Parang nagiging na sila nagiging distance. Distance. At saka, ang galing nila gumawa ng kwento. May project kami, may maganyan. Ay. Tapos wala pala doon sa bahay ng kung saan yung project na Mas kung malala yun. Mas malala yun. Kasi Ayaw hindi mo natin alam. yung magsisinungaling sila. Tama. Kaya yan yung natin, kailangan tapat tayo pag-uusapan natin. Kasi sabihin na sa anak natin, sabihin mo sa akin kung anong mga gusto mo, pag-uusapan natin. At ang sagot ko ay hindi pwede, papaliwanag ko sa'yo. Pwede kang mag-negotiate. Sabihin mo, ma'am, sana 1 oras or 3 oras may dagdag. Pwede yun. So sana bukas talaga yung relasyon doon sa anak para maiwasan yung pagre-rebelde or yung may gagawin, sumasama ang loob. Last na, Miss Maribel, ano ngayon ang gagawin ni Mami Grace ngayong hindi na sila nag-uusap? Who should make the first move? Si Mami. Hindi gagalaw si teenager yan. Si Mami, and we should not be proud. Kasi parang sa kwento, hindi nila talagang napag-usapan. Sabihin na lang, mag-text na muna siya kay anak, sorry at ganito nangyayari sa atin. Gusto ko sana pag-usapan natin pag ready ka na. Text talaga no? Oo, at least may text. More likely to make pansin sa text. Oo, or gusto mo, sulat ka may, pwede rin. Di ba? Pero malamang text yan. At gusto ko sana pag-usapan. Pero sana meron na rin siyang suggestion na siguro masyado akong mahigpit or no. Inisip ko, baka ito pwede. Pag-usapan natin ano pa ang pwedeng gawin para maranasan mo rin yung fun, di ba? Yung kasayahan kasama ng mga kaibigan. Yes. Oo. Kasi nga naman, piniprepare nga natin sila for that eventuality. Mangyayari yan. Yes. Na sila na ay independent at namumuhay ng mag-isa. At sila yung pipili talaga ng mga kaibigan nila. Oo. Kaya
habang bata pa, mga 8, 9 years old, maghanap kayo ng mga kaibigan na pwede nilang makasama. At malamang kung kasama yon, di mas patag yung kalooban natin kaysa yung mga ibang nakilala sa eskwelahan. Pero kung hindi, makipagkaibigan na rin tayo sa mga magulang at sa mga pamilya. Meron po bang difference, sorry, Miss Maribel, yung independence na binibigay sa mga nagdadalaga sa mga nagbibinata? Kasi lagi natin naririnig, okay lang yan, lalaki naman yung sa akin. Nako. Bakit ganun? May double standard? Oo, hindi pwede yan. Yung anak kong babae, kasi 2 boys ako and 1 girl, sabi ng daughter ko, ayokong marinig yung sinasabing dahil I am a girl. Okay? Pero may isang bagay na napaliwanag, buta na itong asawa ko, napaka-smart talaga, alam niya, na sabi niya, sa karamihan pwede, kung tutuusin pwede. Ang mahalaga lang, sabi niya, yung protection mo when safety is a potential problem. Merong extra measure dun sa babae, kasi ang babae, ang target. Tama. Hindi double standard to, it's just how the fact It's is. just a fact. Yes. Yes. So yung sinabi namin sa kanya, okay, wala na siyang, kung meron ka pang reference, no, bigay mo sa kanya the reference. Naging So, thesis, defense? Oo. Kaya nga. Kaya ngayon pa lang, spend time with your teenager. Maghanap ka ng opportunity. Ayaw na nila yung date-date, pero pag may project, may activity, paano kita matulungan? Usually, meal time, yan ang madaling makipag-usap sa kanila. Maski na mabilis silang kumain. Para makilala natin, malaman natin, ano yung mga kailangan nyo, ano yung mga gagawin nyo, o sa house rules ba natin, meron ba kayong gustong baguhin? Ikaw na mag-alok bilang magulang. Or meron ba kayong gustong maumpisahan, magawang na iba, narinig nyo sa mga kaklase nyo, para pag-usapan natin at hindi tayo parang last minute na parang Dialogue po, hindi sermon during mealtime. Oo, dialogue talaga. Okay. So, nagtatanong ka, makikinig ka. So ito yung sinasabi mo. So, ulitin mo sa sarili mong salita yung sinabi ng iyong anak. Na, ma'am, narinig ko sa mga kaklase ko, baka gusto ng outing dito sa gantong lugar. Papayagan mo pa ako. So, sasabihin ko, di magtanong ka ano pa yung mga impormasyon, saan yon at ilang araw, para tingnan natin kung paano ang pwede nating gawin yon. Maraming salamat, Miss Maribel. Yes. And for any other concerns about parenting, about love, please tell our kadas where they can find you po. So, meron kami yung School for Parents. Mag-uumpisa yan sa May 10. So, yan yung 8 weeks, 8 videos. Yung video, papanoorin nyo sa oras nyo. Pero meron kaming coaching class every Saturday from May 10 to about June 18 ata yun. So, pwede silang pumunta doon sa aming Facebook, Love Institute, para doon sa School for Parents. Para naman enjoy tayo at hindi tayo namomblema lagi. Kasi if we can trust our teenagers at kung kilala natin sila, pareho tayo mag-enjoy doon. We have more time for ourselves and they have time with their friends also there. In our case naman, we had more time with our youngest. Yes. Na tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa naman siya kasi lahat ng attention na sa Nandun kanya. na. Solong-solo na Feeling niya. only child daw siya. Oo. Ganun nga yun. So, ano yun? At least mas madadali ang kasiguro pagdating ng teenage years with the youngest. Kasi Tapos kung nakakatuwa magkakilala. rin, Miss Maribel, after she came back from her trip, ang dami niyang kwento, Ayun. ang dami niyang pictures. Okay. Diba? Nakakatuwa. Yeah. Maraming salamat, Miss Maribel. Sana po ay nakatulong kami sa iyong problema, Mommy Grace. At kung meron po kayong mga nais idulog sa amin na mga problems, you can send your letters here sa Net25. I-message nyo lang po ang Net25 Facebook page at matatanggap na po natin yan. Ito po ang ating mga pieces of advice for this particular problem. Una, panatiliin ang open line of communication sa inyong mga anak. Huwag pong hayaan na hindi pinag-uusapan ang mga bagay na hindi pinagkakaunawaan. Second piece of advice, payagan, magdesisyon ang inyong mga anak kahit sa malilit na bagay muna. And third, patakaran. Gumawa kayo ng mga patakaran. Gaya po na sabi ni Miss Maribel para hindi po tayo nagugulatan pareho. And fourth,
pasensya. They're going through a lot by becoming from being kids to becoming teenagers. Kaya unawain po natin na marami nangyayari sa kanilang mga katawan, ang kanilang mga hormones are raging, and it changes their personalities, it changes their priorities. Pero sabi sa akin, Miss Maribel, kung ngayon, 'di ba, nagfa-flex sila ng independence nila, balang araw, pag maganda po ang relationship ninyo, babalik po sa inyo yung mga yan. Tama po ba? At magkukwento sila. Yun ang maganda doon. Yes. Maraming salamat, Miss Maribel, for allaying our fears about our changing kids. At makakadatandaan po na walang perpektong magulang, kahit na mahirap at minsan hindi natin alam ang gagawin sa mga sitwasyong pagpapalaki sa ating mga anak, huwag kakalimutang iparamdam na mahal natin sila at handa tayong sumuporta kahit ano pa mang mangyari. Mas kailangan nilang assurance na may kadamay silang harapin ang mga challenges na ito at hindi magbabago ang pagmamahal natin dahil dito. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!